Visayas, Mindanao. Ako si Alexander Vivian Torcoro, ang inyong unang-unang tagapagbalita. At ako naman si Joyen Agustin, ang inyong pangalawang punong tagapagbalita. Kami ang inyong sandigan sa mga balitang totoo, mapagkakatiwalaan at tapat sa paglilingkod. Narito ang mga nagbabagang balita. Libo-libong pamilya lumipas dahil sa super bagyong Nando. European Union umuusad sa negosasyon ng Free Trade Agreement kasama ang Pilipinas, Thailand at Malaysia. UAAP Season 88 formal na binuksan sa UST. Dagdag pondo para sa DepEd, aprobado ng Kamara. Project Bukas inilunsad para sa mas malinaw na paggasta. Engagement ni Taylor Swift at Travis Kelce, opisyal nang inanunsyo. Para sa detalye ng unang balita, narito si Di Marie Romero. Magandang araw bayan! Inilunsad ng GMA Integrated News itong ika-22 ng Setyembre, taong 2025 na libo-libong pamilyang lumikas sa Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong Nando. Ayon sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa humigit kumulang 3,400 pamilyang nilikas, lalo na ang mga nakatira malapit sa baybayin. Pansamantala silang nanuluyan sa mga gymnasium at evacuation centers upang makaiwas sa panganib ng malakas na hangin at storm surge. Patuloy na nakaalerto ang mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Pinapayuhan ang lahat na manatiling nakatutok sa mga abiso ng Pag-asa at GMA Integrated News para sa mga susunod na update. Partikular na naaapektuhan ang bayan ng Santa Ana kung saan nasirang mga linya ng kuryente, nabuwal ang mga puno at nalagasan ng bubong ang ilang kabahayan. Sa Ilocos Norte naman naglabas ng red rainfall warning ang Pag-asa dahil sa pagbaha at pagkasira ng mga taniman sa Bacara at Bintar. Para sa Pascal Integrated News, V. Marie Romero, nakatutok, balitang totoo. Maraming salamat, Di Marie. Para sa detalye ng dalawang balita, narito si Denea Diago. Magandang araw, bayan. Noong ika-25 ng Setyembre 2025, opisyal na inanunsyo ng European Union na umuusad na ang negosasyon para sa Free Trade Agreements kasama ang Pilipinas, Thailand at Malaysia. Vision for this country as the most prosperous and successful economy in Europe because we are going to unite and level up. The problem with the Labour Party today. Ayon kay Maros Šefčovič, EU Trade Commissioner, mahalaga ang hakbang na ito para mas palawakin ang kalakalan sa rehiyon. Target ng EU na magkaroon ng mas pinal na kasunduan sa susunod na taon. Sa ngayon, mayroon ng umiiral na trade deals ang EU sa Singapore, Vietnam at Indonesia. Ngunit layunin nilang makabuo ng mas malawak na kasunduan sa lahat ng bansa sa ASEAN kung saan itinuturing ang mga bilateral deals bilang building block para sa mas komprehensibong kasunduan. Maraming salamat, Jenny. Samantala, para sa detalye ng tatlong balita, nakatutok si Victor Willie. Magandang araw bayan, iniulat ng GMA Integrated News noong September 9, 2025. Formal nang binuksan ng UAAP Season 88 na itinaguyod ng University of Santo Tomas sa ilalim ng temang Strength in Motion, Hope in Action. Pinangunahan ni World Number 2 Paul Voltaire, E.G. Obiña ang torch relay at cauldron lightning. Kasama sila Cherry Ann Rodina, Jasmine Simpao, Ian Lariba at Francis Medina, mga kilalang Tomasinong atleta. Libo-libong estudyante at atleta mula sa iba't ibang universidad ang dumalo sa makulay na selebrasyon. Tampok ang parada ng mga koponan at iba't ibang pagtatanghal na sumisimbolo sa pagkakaisa at sportsmanship. Ayon kay UAAP Season 88 President Francisco Richard Ang ng UST, ang tema ngayong taon ay nagbibigay diin sa lakas at pag-asa ng kabataang Pilipino matapos ang mga pagsubok na hinarap ng bansa.
Pinaalahanan din ng mga organizer ang lahat na ipakita ang suporta sa kanilang koponan ng may disiplina at respeto. Para sa Pasikal Integrated News, ito rin nakatutok sa balitang totoo. Maraming salamat, Victor. At tutukan, dagdag pondo para sa DepEd, aprobado na ng Kamara. Sa panahon ng bagyo, hindi lang kalikasan ang nag-aalboroto. Dito sinusubok ang ating pagiging handa, alerto at responsable. Pag may paparating na bagyo, kailangan natin maging handa, hindi lamang para sa sarili natin, kundi para sa buong pamilya. Unang hakbang, makinig sa opisyal na balita. Pag-asa at inyong LGU lamang ang dapat pagkunan ng impormasyon para makaiwas sa fake news. Pangalawa, ihanda ang emergency kit, tubig, pagkain, flashlight at first aid kit. Maliit man pero malaking tulong sa oras ng sakuna. Siguraduhin ligtas ang paligid, isara ang mga bintana, at tiyak na may ligtas na lugar sa loob ng bahay. Ang pagiging maagap at alerto ay hindi lamang proteksyon. Ito ang sandigan ng kaligtasan ng bawat pamilya. Sa panahon ng bagyo, maging alerto, maging handa at maging ligtas. Nagbabalik ang balitang totoo. Para sa detalye ng pang-apat na balita, nakatutok si Joyan Agustin. Kalabing lima ng September 2025, inaprubahan ng House of Representatives ang karagdagang pondo para sa Department of Education. Feeding program. According to the DSWD, the children gagamitin ng pondo sa pagpapatayo at pagkukumpuni ng mga silid-aralan, pagpapatuloy ng feeding program, at iba pang pangunahing programa para sa mga mag-aaral. Kasunod nito, noong 30 ng Setyembre, nanawagan ng DepEd sa LEDAC na amyendahan ng mga batas kaugnay ng feeding program at GAS-TP upang mas maging epektibo ang implementasyon. Noong 19 ng Setyembre, inulunsad ng DepEd ang project bukas bilang bahagi ng Transparency Agenda. Layunin nito na mas maging malinaw ang paggasta ng pondo at kayatin ang partisipasyon ng publiko. Ayon kay Kalim Soni Angara, malaking tulong ang dagdag na pondo at mas malinaw na sistema ng paggasta upang matugunan ng mga kasalukuyang hamon sa edukasyon. Para sa Pasikal Integrated News, Joyan Agustin, nag-uulat para sa balitang totoo. At para sa Showbiz Balita, nakatutok si Sel Tagumasi. Magandang araw bayan, noong ika-27 ng Agosto 2025, opisyal na inanunsyo ni Taylor Swift at ang kanyang nobyo na si Travis Kelce ang kanilang engagement. Ayon sa ulat ng GMA Integrated News, wala pang eksaktong petsa ng kasal na inihahayag ang dalawa. Gayunpaman, umani agad ito ng libo-libong pagbati at reaksyon mula sa fans at celebrities sa buong mundo. Dagdag pa rito sa isang pakikipanayam sa news hype broadcast na pinangungunahan ni Travis at Jason Kelce. Binahagi ni Swift na ang proposal ay tila isang eksena mula sa pelikula, romantic at puno ng effort, bagay na mas nagpatibay sa kanilang relasyon. Pinahayag ito sa pamagitan ng isang Instagram post kung saan nakalagay ang caption na "Your English teacher and your gym teacher are getting married." Kasama rito ang mga larawan kung saan makikitang nakaluhod si Kelce habang hawak ang kamay ni Swift, at isang close-up shot ng diamond engagement ring na suot ng singer. Ayon sa ulat ng GMA Integrated News, wala pang eksaktong petsa ang kasal. Para sa Integrated News, Kisel K. Tagumasi nag-uulat para sa balitang totoo. Maraming salamat, Kisel.
Iyan po ang mga balitang nakalat sa araw nito. Kasama ang ating mga reporters na sina Bima Leonero, Victor Win at Giselle Tagumasi. Ako po si Joy Agustin at ako naman po si Alexander Vivian Corcoro. Kami ang inyong sandigan sa mga balitang totoo, mapagkakatiwalaan at tapat sa paglilingkod. Para sa Pascal Integrated News, Nakatuto, balitang totoo.